Breaking news mga kababayan, Mala Ozone Disco Tragedy, gumimbal sa New Year celebration sa Switzerland. Sa pagpasok ng taong 2026, isang gabi ng kasiyahan ang inaasahang magbubuklod sa mga tao sa gitna ng mga nyebe ng Swiss Alps. Sa sikat na ski resort sa Switzerland, nagtipon ang mga turista at mga lokal na residente para salubungin ang bagong taon. Pero ang gabi na dapat sanay magpasaya sa mga nagdiwang ay biglang nauwi sa isang trahedyang yumanig, hindi lamang sa buong bayan kundi sa buong Europa. Isang mabangis na sunog ang sumiklab ilang sandali matapos maghating gabi sa isang bar na puno ng tao. Nangyari ito sa Crans-Montana, isang ski resort sa Swiss Alps. Taon-taon, dinarayo ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo ang resort na ito. Pero ang selebrasyon kahapon ay nagtapos sa isang malagim na trahedya. Pinangangambahan na ilang dosenang katao ang nasawi dito at mahigit 100 ang sugatan. Ayon sa mga lokal, puno daw ang bar ng mga nagdiriwang sa pagsalubong sa taong 2026. Pero sa loob lamang ng ilang minuto, bigla umano itong nilamon ng apoy. Walang indikasyon ng foul play ayon sa mga otoridad. Malawak ang pinsala at marami sa mga biktima ang hindi pa nakikilala at nakikita hanggang ngayon. Nagsimula ang sunog bandang 1:30 ng madaling araw, oras sa Switzerland, sa isang bar na tinatawag na La Constellation. Mga kababayan, hindi ko na maitatago sa inyo ito. Masyado kaming nagimbal sa kung anong nangyari nung isang gabi sa Crans. Bandang 1:30 ng madaling araw, nakakita ng usok mula sa isang bar na nasa gitna ng Crans Resort. Noong mga oras na yon, isang third party din ang humingi ng tulong sa dispatch center ng Valley Canton Police. May mga nagsasabi na mayroon daw narinig na pagsabog, pero nilinaw ng kapulisan na hindi ito bomba. Ayon sa kanila, ang sunog mismo ang nagdulot ng biglang pagsiklab bago tuluyang lamunin ng apoy ang buong lugar. Hindi rin daw ito maituturing na pag-atake at wala ding makitang masamang motibo para sadyain ito. Opisyal na itinuring ito bilang isang aksidente. May paunang ulat na posibleng pyrotechnics ang pinagmulan pero hindi pa ito kumpirmado. Ipinapakita sa mga larawan ang mga nasunog na kagamitan, nagkalat na mga upuan at mga bangko. Isang tagpo na hindi dapat maranasan ng kahit na sinong pamilya na sasalubong sa bagong taon. Agad na rumesponde ang mga emergency services, 10 helikopter at 40 ambulansya at 150 emergency responders ang ipinadala. Pero napakalaki ng pinsala. Ilan sa mga biktima ay itinuring na patay na. Ayon sa Italian Foreign Ministry, batay daw sa ulat ng pulisya ng Switzerland, humigit kumulang 40 katao ang pinaniniwala ang patay. Bagaman hindi pa pinal ang bilang na ito, nahihirapan ngayon sila na kilalanin ang mga biktima dahil marami sa kanila ay talagang nasunog. Sinabi ng mga opisyal na posibleng abuti ng ilang linggo bago makumpirma ang mga pangalan ng mga ito. May mga French national sa mga nasugatan at pinaniniwala ang iba't ibang nasyonalidad ang nadamay sa insidente. Nalaman ko lang yung tungkol dito nung makatanggap na ako ng mga message sa mga kamag-anak ko na nagtatanong kung maayos ba lahat ng nasa pamilya namin. Kaya tinignan ko yung mga balita sa telepono ko ng mga araw na yun at doon ko nalaman na mayroon ngang trahedya na nangyari nung gabing yun. May kilala ako na pwedeng isa sa mga biktima at hindi ko na siya matawagan ngayon. Nag-aalala na ako sobra. Susubukan kong kausapin yung ibang tao kung pwede nilang tawagan tong babae na to para malaman kung buhay pa siya. Nag-alok na ng suporta ang bansang France at naglabas na ng pahayag ng pakikiisa si Pangulong Emmanuel Macron. Sinabi ng United Kingdom na naka-standby ang kanilang consular team. Sa ngayon, wala pang kumpirmadong British casualty. Ang La Constellation ay isang bar sa loob ng Crans-Montana. Para sa mga hindi pamilyar dito, ang Crans-Montana ay isang high-end alpine resort sa southern Switzerland na dinarayo ng mga winter tourist mula sa buong Europa, mula sa mga skier hanggang sa mga pamilyang nagbabakasyon lang, at lalong-lalo na
ng mga mahilig sa party tuwing ganitong okasyon. Hindi man ito ang pinakasosyal na lugar sa bayan pero sikat ang bar na ito. May mga screen para sa football sa itaas at malaking dance floor at bar sa ibaba. Kayang-kaya nito na mag-accommodate ng hanggang sa 300 katao at may maliit na terrace. Dahil peak season ang Pasko hanggang Bagong Taon, pinaniniwala ang puno ng tao ang lugar na ito. Hanggang ngayon ay gulat na gulat pa rin ang mga taga Crans-Montana. Hanggang ngayon, nasa pagkabigla pa rin sila. Magdamag na nagtatrabaho ang mga rescue team, puno ang mga ospital at mga pamilya sa iba't ibang bansa ang naghihintay ng balita tungkol sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa videong ito, makikita na nagsimula ang sunog sa basement bar ng ski resort. Makikita ang ilang mga nagpa-party na mayroon pang hawak na bote ng champagne at may mga nakasinding sparklers. Siksikan ng mga tao sa paligid. Sa itaas nila ay makikita ang nagliliparang mga sparks na siyang nagpasiklab ng apoy sa kisame. May iba naman na nakasuot pa ng helmet habang hawak ang mga sparklers. Voilà, il brûle. Voilà, Romain. Wesh. Wesh. Oh la dinguerie. Oh gros, bouge. Lahat ng ebidensya ay nagpapahiwatig na nagsimula ang apoy sa mga kandila o sparkler na nakakabit sa mga bote ng champagne na inilapit ng husto sa kisame ayon kay Chief Prosecutor Beatrice Pilo. Karaniwan na umano ang paggamit ng sparkler sa bar gaya ng makikita sa isang promotional video na ito. Hindi bababa sa 40 katao ang patay at 119 ang sugatan. Ayon sa mga opisyal, marami sa mga ito ang patuloy na nakikipaglaban pa para sa kanilang buhay habang nasa ospital. Narito ang ama ng isa sa mga nawawala pa hanggang ngayon. Nakaluhod sa kalsada, lugmok sa matinding pagdadalamhati. Kasama pa niya ang kanyang kapatid na pilit siyang kino-comfort. May mga estrangherong lumapit para magbigay ng kaunting pakikiramay pero tila hindi talaga nito kayang tapatan ang pagdadalamhati ng mga nawalan. At habang nadidinig nila ang kwento ng mga nakasaksi, lalo lang nadaragdagan ang sakit na kanilang nararamdaman. Ayon sa isang nakasaksi, nakita raw niya ang mga kabataang halos masunog ang mukha. May mga daliring nawawala, nakahandusay sa kalsada habang binibigyan ng paon ng lunas. Ang pinakamasahol daw ay ang mga hiyaw ng sakit, ang sigaw ng mga kabataang labis ang init na nararamdaman. Makikita mo yung mga kabataan na sunog ang mga mukha. May ilan na nawalan ng mga daliri, nakahandusay sa kalsada. Sila yung unang binigyan ng lunas. Pero ang pinakamatindi sa lahat ay yung kanilang mga sigawan. Mga sigaw ng matinding sakit. Natrap kami. Maraming tao ang natrap na. Wala kaming makita dahil sa kapal ng usok. Hindi namin alam kung paano kami makakalabas. Mag-isa ako at hindi ko alam kung kakayanin ko ba. Pero nagawa kong basagin ang isang bintana at nakalabas ako doon. Kalahati ng mga damit ko ay sunog na. Nakakabaliw ang nangyari. Nasa basement ako noon eh. Ako at ang mga kaibigan ko ay nagsasaya. Sa kasamaang palad, ang ilan sa mga kaibigan namin ay wala na ngayon dahil sa sunog. Nakakabaliw talaga. Maraming taong natrap. Kailangan kong magtulak ng isang mesa at magtago sa likod nito habang natatrap sa apoy. Pero nakalabas pa rin ako. Yun ang napakahalaga. May mga waitress na may dalang mga bote ng champagne na may mga flare. Tapos masyadong malapit pa sa kisame. Doon na biglang kumalat yung apoy. Gusto lang namin ng kaibigan ko na pumasok dahil may mga kaibigan kami sa loob.
At itinutulak ko siya dahil kailangan ko talagang mag-CR. Kaya bumaba kami. Nakita ko ang isang kaibigan ko tapos nakita namin yung apoy kaya mabilis kaming umakyat pabalik. Hinawakan ko ang braso ng kaibigan ko pero habang umaakyat ako sa hagdan, nabitawan ko siya. Ngayon hindi na siya sumasagot sa mga tawag ko. Medyo malapit pa ako sa hagdan nun. Ibig sabihin may unang hagdan pataas. Tapos may mahabang pasilyo na kailangan kang daanan. Pagkatapos nun, may 5 baitang na hagdan pababa uli. At doon mismo sa 5 baitang na yun, naging napakatindi ng lahat. Dahil sa totoo lang, mas madali pang daanan yung unang hagdan dahil mas malapad yun. Pero pagkatapos nun, may isang makitig na pinto at doon na nagtutulakan ng lahat. Kaya natumba na kaming lahat nun. Nagpatong-patong kami. May mga taong nasusunog at may mga patay na nasa tabi namin. Gusto ko lang pasalamatan ng Panginoon dahil sa pagliligtas sa akin. At nagdadasal ako na sana iligtas din niya ang mga kaibigan kong nawawala pa. Dahil napakahirap nito. Miss na miss ko na sila. Ayokong mawalan pa ng mas maraming tao dahil may mga nawala na sa akin. At patuloy pa rin ang paghahanap nila. Ayoko na sanang mangyari pa ito dahil sobrang natakot ako. Natakot ako para sa sarili ko. Natakot ako para sa mga kaibigan ko. At natakot ako para sa lahat ng mga nasa loob. May mga kaibigan ako sa ospital. May mga kaibigan ako kung saan-saan. Isang bangko na malapit sa lugar ang nagbukas ng kanilang pinto para magsilbing pansamantalang triage area para sa mga rescuer. Batay sa kwento ng isang doktor, sinikap daw nilang makuha ang pagkakakilanlan ng mga taong inilikas sa lugar pero dahil sa sobrang dami at matinding kaguluhan ay nahirapan silang matapos ito. Nakikibahagi rin ang ibang bansa sa Europa. Humigit kumulang 50 biktima na may matinding sunog ang inilipat sa iba't ibang mga bansa sa Europa para sa paggamot. Bukod sa 71 Swiss na nasugatan, may 14 na Pranses, 11 ang Italiano, 4 ang Serbian, at tig-1 mula sa Bosnia, Bulgaria at Poland. Maraming bansa ang apektado ng trahedyang ito. Maliban dyan ay mayroon ding isang Pilipino na nakasama sa lugar ang ligtas na ngayon at nasa maayos ng kalagayan pagkatapos ng malagim na sunog. Siya si Kian Kaiser Talingdan, isang teenager. Sa ngayon ay patuloy pa siyang nagpapagaling sa University of Zurich Hospital at nakatutok pa rin ang mga doktor sa kanya. Sa ngayon ay nasa 113 na sa 119 na na-ospital ang tukoy na ang identity. Ito si Leticia Broder. 30 oras na ang nakakalipas pero hindi pa rin niya natatagpuan ang kanyang anak. Desperado siyang naniniwala na buhay pa ang kanyang 16 anyos na anak na si Arthur at posibleng dinala lang ito sa isang ospital sa labas ng Switzerland. Gusto niyang ipaskil ang larawan ng kanyang anak kahit saan para kung sakaling may makakilala dito ay matawagan nila siya. Ang mga sparklers, bagaman tila walang nagagawang anumang problema, ay nagbubuga ng matinding init. Kapag humalo ito sa madaling magliyab na materyales sa kisame at sa isang siksikang lugar, tiyak na magiging matindi ang epekto nito. Isasama rin sa investigasyon ang maximum capacity ng bar at ang aktwal na bilang ng mga taong naroon nang mangyari ang insidente. Ayon sa investigador, unang tutukuyin kung may nilabag na batas o may criminal liability. Pagkatapos ay susuriin ang mga fire code at patakaran sa limitasyon ng bilang ng pumapasok para maiwasan ang mga ganitong trahedya sa hinaharap. Sa isang basement na may iisang exit, napakabilis mangyari ng tinatawag na flashover na nagresulta sa pagkamatay ng maraming biktima. Mabilis din daw kumalat ang apoy dahil sa insulating material sa kisame at maraming biktima ang namatay dahil sa suffocation. May mga residenteng nakatira sa mas matataas na palapag na kailangan ding lumikas sa pamamagitan ng pag-akyat sa mga balkonahe kasama ng kanilang mga anak dahil sa tindi na nga ng apoy. Sa ngayon, 119 na katao ang nasa mga ospital mula sa 9 na bansa sa Europa at 50 biktimang may malubhang paso ang inilipat na sa mga ospital sa karatig bansa para sa espesyal na gamutan. Mayroon ding mga psychological centers na binuksan para sa mga pamilya ng mga nasa ospital.
Matapos ang gabing yon, buong araw nang may bumibisita sa pinangyarihan ng insidente para ipagtirik ng kandila ang mga nasawi. Nag-iwan ng bulaklak at nag-alay ng dasal. Isang napakaliit na nayon at karamihan sa mga pumupunta rito ay mga lokal na residenteng patuloy pang naghihintay ng balita tungkol sa kanilang mga kaibigan at mga mahal sa buhay na hindi pa nila nakakausap mula pa noong gabi ng sunog. Baka pwedeng humiling sa inyo ng like sa ating mga video, lalo na po kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan. Malaking tulong po ito hindi lang sa ating channel kundi maging sa mga kababayan nating sinusuportahan nito. Maraming salamat po mga ka-blessed.